Gusto niyo daw po ako makausap? Eh kasi po napanood ko yung video po na bagong upload po. First, yung unang part po sa kapangalawa, parang hindi ko po ako ayon sa binibintang niya sa akin. Hindi ko po nagugustuhan. Parang pakiramdam ko po sa akin lahat niya sinisisi. Yung mali. Ang hirap po kasing paliwanag. May kasunduan naman po kami sa pag-alis ko. Na wala na pong pakialamanan sa amin dalawa. Opo, totoo po. Inaamin ko naman po kasi iniwan ko sila dahil sumama po ako sa tomboy. Kasi mababasa naman po doon, di ba? Kasalanan niya po. Dahil hindi pa po ako nakisama sa tomboy. Ito pa lang po anak namin. Lahat po ng masasakit na salita nararanasan ko na sa kanya. Noong una po nga, binububo pa ako niyan. Binububo po ako, wala pong alam mga pamilya ko. Dahil tinatago ko po lahat. Ang nakakaalam po na binugbog ako yung kapatid kong lalaki. Pero pinatahimik ko po yung kapatid ko para po walang gulo. Hinayaan ko po yun. Ilang years kami. Ang sabi niya is 11 years po kami nagsaba. Hindi po. Bali 13 years po sana ako. Nagtagal ako nung naging okay pa kami nung May. 13 years po sana. Kaso sa hinaba-haba po ng taon na pinagsasama namin, okay naman po kami. Hindi naman po talaga kami Kaso ang problema po, sa mga bata po, kung pagsabihin niya po yung anak ko, hindi niya anak, hinahamon ko po siyang DNA test para sa anak ko. Na anak niya, hindi pa po kami nagkakaproblema, isa pa lang anak ko, kinukumpara niya ako lagi sa nanay ko. Malandi ako, sino daw po yung mga bisita ng tatay ko, lalaki ko. Kahit iharap niyo po siya sa akin. Dahil po lahat na pinaparatang niya sa akin, mali. Opo, may nagawa ako. Ngayong last kasi, sumama po ako sa iba. Siya po nagtulak sa akin yun. Lagi niya pong dinidiin na naglalalaki ako kahit hindi totoo. Dahil kung ilan yung anak kong babae na isa. Fiona, dito anak. Alam po ng mga anak ko. Ayaw lang po magsalita nito. Alam niya po kung paano. Nung umalis ako galing papuntang Katarman, alam po nila. Bakit tong bunso ko? Tandang-tanda kung ano pong ginagawa niya sa akin. Lahat ng pananakot tatay ko po, ayaw lang po magsalita. Marami po magpapatotoo. Wala pong alam mga nasa paligid ko dahil kaya ko pong magdala ng problema. Kaya ko pong itago yung problema ko. May pera nga ako, wala po, hindi nyo malalaman. Dahil masayahin lang tao po ako. Kaya nagulat din po sila nung nalaman nila na ganyan pala yung ugali niya. Hindi ko po siya sinisiraan sa ibang tao. Ayaw ko pong malaman nila na ganyan po siya. Kinikim ko po lahat ng mga nangyayari sa akin. Hindi po ako kumikibo sa ibang tao. Kahit na may problema nga po kami sa loob ng bahay, wala pong nakakaalam. Kami lang pong dalawang nag-aaway, pero hindi po nilalaman ng ibang tao. Kaya po, masakit po sa akin kasi lahat po ata ng pagsisisi sa akin niya po binibigay. Parang pakiramdam ko po, wala siyang problema, wala po siyang pagkukulang. Kung sa pagkain naman po, okay naman po siya, basta nagtatrabaho po siya. Ang ayaw ko lang po sa kanya, pag nainganyo po sa sugal. Mag-i-start na po siya ng umaga, uuwi na po siya madaling araw. Paano po yung pagkain ng mga anak ko? Nagsusugal pala si tatay. Sugal po yan. Laki po kasing perya yan. Peryante po siya. Nakilala ko po sa perya. Dito po siya nagperya. 2009 po ata yun. 2009. Ang ayoko lang po kasi, hindi naman po sa, yun talagang naiinganyo yung utak ng anak ng isa. Pinagtatanggol po nito. Alam ko naman po nakapapato eh. Nasa Katarman po ako, itatawag nila sa akin. Sinuntok niya po sa likod yung anak ko. Wala po siya narig sa akin. Sabi ko, bakit niya sinasaktan yung mga bata? Wala po akong magawa nung nasa nasa Katarman po ako. Ito po kukunin ko po kasi alam ko po hindi sasama sa akin to. Nakapapa po. Ito po kukunin ko po kasi mag-aaral po siya. Na first year po. Ang ayaw ko lang po baka sinisisi niya sa akin lahat. Alam ko may pagkukulang din naman po ako. Pero sana naman po, wag niyang isang tabi yung sarili niya po. Parehas po kami problema dito, pero dapat po, wag niya inaano yung sarili niya. Masyado niya po pinapaboran niya yung nasabi niya. Yung anak ko, kung iturin niya po, kala mo ibang tao. Alam po ng mga kapatid ko ugali niya. Kami lang po nakakaalam ng ugali niya. Kami magkapamilya. Pero hindi po sila kumikibo. Kahit mga kapatid niya, Kuya Tekram. Kung mababasa niyo lang po yung chat ng mga kapatid niya, ayaw po sa kanya ng mga kapatid niya. Sabi nga din po ni tatay sa akin kanina, ayaw po sa akin nung... Dahil ang sabi po ng kapatid niya, ang pangit daw po ng ugali niya. Hindi ko naman po sa totally sinisiraan. Yun lang po kasi ang sinasabi sa akin ng mga kapatid niya. Ayaw ko po kasi na, kung tutusin po,
Mahirap na lang po kasi nagsasalita. Nanggaling po sa inyo, kung sa pagkain, hindi po kayo pinapabayaan. Hindi po, basta po nagtrabaho siya, magtatrabaho po. Pero pag sinumpong po ng tamad yan, Tekram, hindi po magtatrabaho. Ganun po siya. Hindi po siya magtatrabaho. Basta kung ano po yun nandyan, yun na po yun. Ang ayaw ko lang po, ba't pati po yung kabilang bahay, dinadamay niya po. Pinag-iinitan niya po ng, buntis pa naman po yung kapatid ko, pinag-iinitan niya ng ulo. Opo. Dapat kahit rin, konting respeto rin po sa tatay ko, kasama, kapitbahay niya lang po. Hindi na lang po kumikibo ang tatay ko. May gusto daw po kayong ayusin ngayon? Ang gusto ko lang po sanang linawin, kasi napanood ko po sa vlog, gusto niya po akong bumalik. Hindi na po ako babalik. Hindi ko na po talaga kaya makasama sa kanya. Hindi naman sa sinasabi ko may kinakasama po ako. Pero tamang sa mga bata na lang po. May communication po kami sa mga bata, pero po yung mananatili sa kanya, hindi na po. Hindi na po talaga. Kahit anong pilit nito. Okay. Sige po, pwedeng pakiano po yung mga rason. Siyempre, may makakapanood po sa pamilya niya, sa side po niyo. Unang-una po, ayoko po yung pananakit niya sa mga anak ko. Number 1 po yun, pananakit niya sa mga anak ko. Kung takot-takutin niya po yung mga anak ko. Pati mga pamilya ko, dinadami niya. Yun po yung ayoko sa kanya. Kasi parang nakikita ko nga daw na magsalita si tatay, yung mura. Pero yung obligasyon niya bilang ama, ginagawa niya naman. Ginagawa niya naman po, lalo na sa anak niyang lalaki. Pero karamihan po sa anak niyang babae, hindi po pabor. Dahil pinipilit niya nga po hindi niya anak. Kaya ganun na lang siguro niya nabitawan yung mga salita. Natural po na paluin niya yung mga anak ko. Pero yung pagsalitaan niya po ng hindi maganda. Ama ka po, mali-mali naman po yung anak ko, inaamin ko. Sumasagot po sa papa niya. Pero hindi naman po sa kinukampihan ko yung anak ko. Siguro po napapasobra na rin po yung papa niya. Kahit tanungin niyo po yung anak kong babae, kahit sino po sa kanila, huwag kayong lalaban pag alam niyong mali kayo. Mangangatwirang kayo dahil yung sinasabi niyo lang yung totoo. Yun po yung lagi ko pinagbibinitan, huwag kayong lalaban sa matanda sa inyo. Tama. Lagi ko naman, ayan po yung anak ko. Yung nagbibili ko po lagi sa kanya. Yun din naman ang ano ko kay tatay noon. Kaya sabi ko nga kay tatay, kaya ako siya nasabihan na ganyan, ganito dahil nga po sa, alam ko nandun yung nandun yung sakripisyo niya, pero yung bibig, doon may problema Napanumbat po siya. Napanumbat po sa umpisa sa huli. Lahat po ng panunumbat nasa kanya. Yun na nga yung problema, Kuya August. Meron po talaga ako ng pagsasama. Hindi ko na po kaya makasama sa kanya. Ba't tuluyang nawala po yung pagmamahal niyo sa kanya? Naipon po. Naipon po yung sama ng loob. Kasi lahat po ata ng sa akin niya sinisisi. Pero okay lang po. Dahil yung pananaw nila kasi iba po yun. Tayo dito kayo. May tanong po kayo, ate? May tanong po ako, bakit hanggang ngayon ginugulo mo pa rin ako? May kasunduan tayo, di ba? Yung ginugulo. Ginugulo? Bakit lahat ng pananalita mo, nasa akin pa rin, parang ako lang may kasalanan? No, di ba? Na kahit nag-aharapan na tayo, lahat napapanood na tayo, pero kasinungalingan mo, bawasan mo naman. Amin ko, lahat din ng kasinungaling ko. Huwag kang sinungaling. Ikaw, matagal ka nang niluloko mo ako. Una pa lang, ang anak ko, pinagbibintangan mo na ako, kesyo kamukha ko ng nanay ko, kesyo ganyan. May narinig sa akin. Yan ang problema sa'yo. Yan kasi nangulang mo, anak ko pa lang ito, pero wala akong ginagawa. Ano binibintang mo sa akin? Ngayon masisisi mo ako kung bakit ngayon ginawa ko kasi ikaw ang nagtulak sa akin. Ako lang. Yung responsable ka talaga eh. Kahit wala akong ginagawa, nasa loob lang ako ng bahay. Wala akong ginagawa. Dumating lang yung barkada ko, ulti barkada ko, pinagseselosan mo. Tama yon. Bago kita nakilala ko ng mga barkada ko. Pero sana yung barkada ko bilang kapatid ko, dapat ini-entertain mo sila ng tama. Hindi. Kulang pinapahiya mo ko sa harap ng mga barkada ko. Kaya ako nagawa yon dahil ikaw mismo nagtutulak sa akin. Huwag mong isisisi sa akin ang lahat ng kasalanan, Dennis. Matagal mo yung ginagawa. Matagal. Hindi ko matagal ginagawa. Kung matagal kong ginawa, hindi tayo nagkaanak ng sumunod na pangalawa at pangatlo. Dahil kung talagang kamukha ko nanay ko nung una pa lang, ginawaan na kita ng hindi maganda. Dahil sa pinapakita mo sa akin,
Wala silang alam dyan. Kaya hindi nila ako masisi. Wala silang alam. Ang alam nila maayos tayo. Pero pag hindi nila alam, pag nasa loob tayo ng bahay, may problema tayo, nalalaman nila. Hindi. Kasi ako yung tao na kahit may problema ako, may pera ako o wala, kinikim-kim ko. Wala silang maririnig sa akin. Ang alam nila, na sinasaktan kita? Hindi, wala silang alam. Wala silang alam. Si Jason na nakakaalam. Oh, matagal na yun, nasa period tayo. Yun nga yung tinutok. Ano ba sinabi ko? Dito lagi sinasaktan, sabi mo. Sinaktan mo pa lang ako nung huli. Bago ka umulis, kinukuha ko lang yung cellphone sa'yo. Kinukuha mo. Mali ang pagkuha mo. Mali ang pagkuha mo. Mali naman talaga. Mali ang pagkuha mo. Nagpapatulog ako ng bata sa loob ng taas ng bahay ng tatay. Naka-headset ako. Anong ginawa mo? Bigla mo din kinuha sa kamay ko na gano'n. Sinakal mo pa ako. Wala kasi yung Asa si Clarissa? Siyempre, sasama ka. Dahil kapatid ka na. Talaga na, totoo naman kasi. Hindi kita sinaktan kahit kinukuha ko lang cellphone, hindi kita ginanyan. Hindi daw niya ako sinaktan. Mabuhay na yung Diyos sa harapan mo. Kung hindi mo ako sinaktan, sinakal at pinagsusuntok. Binato mo pa ako ng putik. Ayan. Binato kita ng putik. Sinakal mo ko. Ayan ang tatay ko. Kalma lang tayo. Ayan ang tatay ko, Kuya Tekram. Marami magpapatunay. Kalma lang ako. Dahil alam niya sa sarili niya eh. Hindi ko kailangan magtayo-tayo dito. Mas maganda yung kalma lang. Kalma lang. Para ano? Kaya kung ginagawa, dahil wala ako, nag-iisa lang ako dito. Ako lang, wala akong kakampi. Ang tanda mo, ako lang, wala akong kakampi. Alam ko. Ikaw, karami mong kakampi. Talaga? Talaga. Huwag mo sasabihin mo, wala ka talagang kakampa kasi mga kapatid mo itinatakwil ka. Kasi sa kapangitan daw ng ugali mo. Kagagaling ko lang to, kagagaling namin ng anak ko. Mga kapatid mo, gusto mo i-screenshot ko pa lahat ng mga sinabi ng mga kapatid mo. Screenshot mo. Ayaw na ayaw sa'yo ng mga kapatid mo dahil sa pangit ng ugali mo. I-screenshot mo. Kaya hindi ka makaalis-alis dito kasi wala kang uwian. I-screenshot mo. Bakit ako aalis dito? Pamamahay ko yan. Pamamahay mo yan? Tayo. Pare-pares tayo. Pare-pares tayo. Pwede mong gabain yung bahay mo na yan. Gigibahin ko. Paano titira ng mga anak ko? Titira ng anak ko? Anak mo? Anak mo kung ituring mo, kung bagabagin mo sa likod, anak mo? Kasalanan din nila. Hoy! Kahit kasalanan ng anak ko, pagdidisiplina, pwede mo paluin ng bata sa puwet, pero kabugin mo sa likod yung anak ko, batuhin mo ng bote yung anak ko, habulin mo ng itak ang anak ko, hindi tama yun. Hindi tama yun. Kalma lang po. Para makapag-uusap po kayo na maayos. Kakabugin mo yung bata, babatuhin mo ng bote, hahabulin mo ng taga, tamang pagpapakita sa bata yon. Hindi. Hindi ganun ang pagdidisiplina sa bata. Huwag kang magtataka kung bakit nilalabanan ka ng anak mo rin na lalaki. Dahil ikaw mismo, pag pinagagalitan ko yung anak mo, anong ginagawa mo? Pinagtatanggol mo sa akin. Pinsaharap pa ng anak mo. Kinukusinti mo yung anak mo. Mali yun. Pag pinagagalitan ko yung anak natin, gigit na ka lang. At kung gusto mong ipagtanggol siya sa akin, sabihin mo sa akin, hindi sa harap ng anak mo. Kasi naririnig ng bata na pinagtatanggol mo siya sa akin. Kaya malaki ang ulo. Nasasabi po kasi ng bata, nalalaman po yung totoo eh. Tapos po ayaw niya po kasi nasasabi sinungaling siya. Hindi siya nagagabay ng tama kasi. Dapat talaga merong Lagi ko po silang tinuturuan. Lalo na po may mali pong nagawa yung mga bata na pinagagalitan ko po. Nakampihan po niya. Basta ako lang, Kuya Tekram, para na lang po sa mga anak. Okay na po. Sabi pa naman ni tatay kanina, excited daw siya dumating kayo. Anong gusto mo panoodin dito? Ako rin po excited para magharap po kami. Download yan! Hindi, gusto niya parang maayos po kayo. Bumalik po kayo. Hindi na po. Ang gusto ko lang po talaga, mag-ayos kami para magkalinawan kasi may kasunduan kami na wala na pong pakialamanan. Bata lang po. Dahil nung una rin po nung bago ko pinagkasunduan, tinatanong pa nga po yung mga bata kung kanino sasama. Dahil yung anak ko po talagang lalaki, ang sinasabi niya po, wala daw po siya sasamahan. Pero po itong dalawa kong anak talaga sa akin po sumasama. Namimiss na po daw ni tatay yung nagsusubuan o kayong pagkain. Ay, hindi po. Hindi po kami nagsusubuan ng pagkain yan. Sa tingin niyo, ate, saan pupunta tong ano na to? Wala na po. Wala na po pupuntahan. Basta yung ano ko lang po. Magkaayos lang po kami dahil lang po sa bata. At malinaw po niyo yung sinabi po ni tatay nung... Yun lang po talaga. Na hindi po lahat ng binibintang niya sa akin is totoo. Hindi po.
tama nga po lumalaban yung anak ko dahil hindi ko naman po sa kinakampahin yung anak ko babae. May pagkalabanera po talaga yung bata na yan. Pero minsan po sa pagkakalaban niya, nangangatwiran po siya na hindi naman po kasi tama yung ginagawa sa akin. Kung tutuusin po talaga, hindi naman po dapat nasabihin niya sa anak ko na malandi. Bata pa po kasi anak ko. Nakakarinig na po na hindi magagandang salita. Mismo sa ama niya pa po. O, tingnan niyo po. Ikaw mismo pa ang pinapabaya mo makipagjowa. Ganito po yan sa pagjojowa niya. Nung minanligaw po sa anak ko, hindi ko pa po alam ang account ng anak ko. And then, nag-online po siya sa cellphone ko. Sabi ko, pahingi ako. Magkukwento ako. Maghintay ka, wala akong manahimik ka. Ngayon po, sabi ko, online po ako sa kanya. Sabi niya po sa akin, mag-online daw po siya. Sige, sabi ko. Ngayon, yung online, ako po mag-online sa account niya, nakbigay mo yung password. Nakita ko po, may chat po nung... Una po sabi niya sa akin, best friend niya po. Best friend lang daw po niya. Nung pangalawa po, nagsasalita ako. Wait lang tayo. Salitang kayo. Nung sabi niya po, best friend niya, nung huli, kasi po may nakita na po akong chat na, I love you po. Sabi ko, anak, sabi ko, ano mo to? Jowa daw po niya. Anak, sabi ko, hindi naman sa pinipigilan kitang magjowa, pero alam mo sana yung limit mo. Kasi bata ka pa. Pag-aaral muna yung inuuna mo. Kasi po, hindi naman po talagang, parang sa baga, konsinti, ganun mo ba? Ang inaano po kasi, baka po kasi sa kakahigpit ko, dahil sa kakahigpit ko po kay Clarissa, nagrebelde po yung kapatid ko. Baka po sa kakahigpit ko naman po sa anak kong babae, magrebelde rin po siya. Kaya ayaw ko naman po mangyari. Sabi ko, may limit. Hindi naman daw po niya nakikita kasi malayo daw po yung jowa niya. Basta ako may limit yung pagiging jowa. Hindi kasi mahirap ang buhay ngayon. Pag-aaral muna. Sabi ko naman po sa kanya. Alam naman daw po niya, hanggang chat lang naman daw po sila, hindi daw po sila nagkikita. Kasi wala naman po dito yung naging jowa. Ibig po sabihin talaga may boyfriend. May boyfriend daw po siya. Naamin naman po niya. Sa San Miguel. Tinatanong niya po sa akin kung saan papuntang San Miguel. Nako. Oh, yung mag-aasawa na yung anak ko. Ang naghirap dito kasi, kagaya ni ate, gaya niyan, wala po sa poder niyo, wala sa poder po ni tatay. Opo. Tinatapos ko lang po yung graduation niya kay Tekram. Kukunin ko na po talaga siya. Dahil doon na po siya mag-aaral. Tapos lang po yung tong May. Tapos po ng graduation niya, kukunin ko na po talaga siya. Para doon na po makapag-aaral at matingnan ko na rin po. Kasi unang-una po, babae po kasi yung anak ko na to. Kaya kailangan ko po maano. Sa naririnig po kasi. Tekram, ang sakit sa puso nito. Gagalit ako. Narinig sa bukulang. Bata pa lang. Magdad. O kasi si tatay, pagka parang ano na yung pagka nagsalita, may mula kasi. Yan ang sinasabi ko, nandun lahat ng sakripisyo, yung ano niya sa mga anak niya. Pero pagka nagsalita siya, grabe. Yung parang may panunumbat. Bastos. Hayaan nyo na po, kaya Tekram, wala na po kasing mangyayari dyan. Hindi niya po kasi ibababa yung sarili niya. Lagi po yung katwiran niya. Yun lang po kasi, isa lang po kasi katwiran niya. Pag yun na po, napag-isip yung katwiran yun na lang po. Ang gusto na rin kasi ng mga kapatid ko po, umalis na po siya dyan. Ang gusto po talaga ng mga kapatid ko, kahit po yung nasa Batangas na ate ko, maganda daw po umalis na talaga siya dyan para daw po matahimik na dito. Na kasi po pati po yung tatay ko daw po sa kanyang kapatid ko nadadamay na. Pag nag-iinit daw po siya ng ulo, pati mga kapatid ko nadadamay na daw po. Yun daw po gusto nila mayari. Mawala na daw po. Na dapat maayos din yung ano ni tatay, yung parang pananaw niya sa buhay. Lahat naman tayo hindi naman perfecto. Opo. Pero piliin natin yung tama. Pero yung kawawa talaga yung bata. Sa edad niya, kung makamura, katekram. Iba na po. Makamura sa mga kapatid, sa magulang, makapagpisa sa tatay niya.